at sa kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawawan mo kami. O Panginoon, kawawan mo kami. Kawawan mo kami. O Kristo, kawawan mo kami. Panginoon, kawawan mo kami. Panginoon, kawawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanya'y tinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong na may mga ilawang nagdiringas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Inilalahad ni Propeta Isaías sa unang pagbasa ang sinabi ng banal na Israel, ang Panginoong Diyos na ang mga sumusunod sa kanyang utos ay lubos na pagpapalain. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alod sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhagin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundin niya ang kaniyang payo't
maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak at magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ng siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama at mapa. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Sa mabuting balita, ayon kay San Mateo, sinabi ni Jesus, ang mga kabalintunaan na tugon ng taos sa kabutihan ng Diyos, sa kabila nito, mamamayani pa rin ang kalooban ng Diyos.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunpaman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay ating sinisimulan ang simbang gabi sa ating parokya. At kapag tatanungin ko ang karamihan sa mga Pilipino, Katoliko, kung bakit sila nagsisimbang gabi, kung bakit nagsasakripisyo sila, maring sa loob ng 9 na gabi ay talagang kukumpletuhin ito, sa loob ng 9 na madaling araw ay sinusubukan talaga nila na mag-effort para makumpleto ito. Ang madalas sa sagot ay merong idinadalangin sa Diyos. Merong biyayang hinihingi sa Diyos, merong regalo na ninanais mula sa Diyos. At marami magpapatunay na sa 9 na madaling araw o gabi na kanilang pagsisimba ay dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Kayo ho, ano bang dinadalangin ninyo sa gabing ito? At ipagdarasal hanggang sa matapos ang ating simbang gabi. At dalangin natin ay magkaroon ito ng katuparan. Regalo, biyaya mula sa Diyos. Mga kapatid, kayong taon, ang tema ng pagdiriwang ng ating parokya ng Kapaskuhan ay the greatest gift. The greatest gift. Ito ay upang palalahanan tayo na ang pinakadakilang biyaya, regalo sa atin ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. At yan yung ating gugilitan at tatanggapin sa araw ng Kapaskuhan. Pero habang tayo'y naghahanda sa loob ng 9 na gabi, hayaan ninyong sa bawat gabi ay tumanggap tayo ng regalo mula sa Diyos. Napakiwari ko ang mga regalong ito ay makatutulong upang higit nating mahihanda ang ating sarili spiritually sa pagdiriwang natin ng araw ng Kapaskuhan. Kasi hindi maikakaila tayo mga tao, mahilig tayo tumanggap ng regalo. At madalas po ay na-excite tayo sa mga regalo. Kung bakit? Kasi madalas ito ay naka-gift wrap at hindi natin alam kung ano yung nilalaman noon. Bagamat ngayon, nauuso na yung merong wish list. Maglalagay ka ng 3 wish. Halimbawa, meron kayong exchange gift. Para hindi na mahirapan yung magbibigay siya ng regalo, maglalagay ka ng wish list. 3, kunwari, 3. Kaya depende sa yung magiging usapan. Pero meron pa rin excitement. Bakit? Kasi di mo alam kung alin sa 3 wish mo ang matatanggap. Kaya meron pa rin excitement. Meron pa rin, sabi nga, may element of surprise pa rin. Yun nga lang, minsan masaklap. Dahil doon sa 3 mong winish, kahit isa walang naibigay.
iba ang naibigay sa iyo. Pero ganun pa man, ando pa rin yung saya, galak ng makatanggap ng regalo. At yung unang gabi ng ating simbang gabi, ang unang regalo, gift, na binibigay sa atin ng Diyos ay the gift of letting go and letting God. Letting go and letting God. To let go and to let God. Sa ating mga bahay, merong isang kagamitan na nakakaaliw at nakatutuwa, lalo tingin para sa mga bata, particular po sa kusina. At anong gamit iyon? Yung sponge, yung espongha. Di ba espongha, ginagamit natin yan sa paglinis ng mga kagamitan sa kusina. At anong ginagawa natin? Binabasa natin, pagkatapos ay lalagyan ng sabon, pipiga-pigain hanggang sa ito ay maging mabula. At gusto natin ay mabula yung sponge. Kasi nasa isip siguro natin, mas mabula, mas madaling makatatanggal ng dumi sa ating mga lilinisin. So, ino-absorb dito yung tubig, ino-absorb dito yung sabon, at kapag ito pinisil-pisil, may bulang lumalabas. Yan yung espongha. At alam niyo mga kapatid, yung ordinaryong esponghang iyan, sponge na yan, ay naging katugunan sa isang misteryo sa buhay nating mga tao. At anong misteryong iyon? Yung misteryo ng mga tao na tinatawag nating haters, bashers, yung mga taong nega, yung mga taong bitter sa kanilang buhay. Bakit? Kasi katulad ng isang sponge, yung mga taong ganyan, ina-absorb ang lahat ng negativity sa kanilang paligid. Ang lahat ng negativity sa kanilang paligid. Kung bakit iyan, makikita mo na parating may sinasabi, kung bakit mainisin, o dili kaya ay madalas ay maraming puna sa kanilang kapwa, malamang lahat ng inabsorb niya sa kanyang paligid, puro lamang negativity. Kumpara naman doon sa mga tao na masayang-masaya, syempre, pag masaya ka, ito rin yung lumalabas. At kapag ito yung lumalabas, sinasabi natin na nakakahawa naman ang iyong kasiyahan. Nakakahawa naman ang iyong tawa. Kaya kung ano man ang ina-absorb natin sa ating buhay, be it negativity or positivity, ito yung lumalabas sa atin. Kaya may mga tao na makita mo parating nakasimangot, parating nakakunot ang noo, parehong magkasalubong ang kilay. Baka puro negativity na ang ina-absorb ng kanilang katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Baka mamaya nakakunot ang ulo, magkasalubong ang kilay, nakasimangot. Naku, napakalungkot ng buhay niyan. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan, ay ating natunghayan sina San Juan Bautista at si Jesus. Na kung titignan natin, sa kanilang buhay, lahat ng kanilang ginagawa ay mabuti. Lahat ng kanilang ginagawa ay maganda. Halimbawa po si Juan Bautista, anong pangangaral niya sa mga tao? Magsisi kayo, taligtalig yung mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At samantalang ating Panginoon Kristo, nangaral tungkol sa pag-ari ng Diyos, nagpapagaling, sinasamahan ng mga makasalanan upang akayin sila palapit, pabalik sa ating Panginoon. Pero, sa gitna ng lahat ng kabutihang ginagawa nila, yung mga tao sa kanila, puro nega. Puro nega. Bakit? Halimbawa kay Juan, sinabi dito na naparito si Juan na nag-aayunot at hindi umiinom ng alak. Anong sinabi ng mga bashers niya? Tingnan yung taong iyan, inaalihan ng demonyo.
Dahil nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak, inaalihan ng demonyo. Hindi siya umiinom ng alak. Sino po dito ang hindi umiinom ng alak? Taas ang kamay. Sino hindi umiinom ng alak? Aba, lahat. So, maswerte kayo, hindi kayo inaalihan ng demonyo. Pag uminom kayo ng alak, pag di kayo uminom ng alak, inaalihan kayo ng demonyo. Kaya kung gusto ninyong huwag alihan ng demonyo, anong dapat gawin? Uminom ng alak. Tapos sa ating Panginoon, anong sinabi nila? Tingnan mo ang tao ito, matakaw, naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. So, kahit anong kabuti na kanilang ginagawin, negative pa rin ang dating sa kanila ng ibang mga tao. Siguro dahil ina-absorb nila sa kanilang buhay. Kasi maski naman ho tayo, naranasan natin yan. Kahit anong buti ang ginagawa natin, kahit anong maganda ginagawa natin, parating merong masasabi ang ibang tao. Parating may masasabi ang mga tao sa ating paligid. O kaya lamang na nagiging mabait yan kasi may kailangan. Gustong pumapel. Minsan, ganyan din ang mga magulang natin. Yung mga magulang, minsan ganito, napansin yung anak, nagluto, naglaba, naglinis ng bahay. Sabihin niya, o ano kailangan mo at bakit mo ginagawa iyan? Di ba? Hindi ba pwedeng bumait ang iyong mga anak kaysa dun sa may kailangan lamang yung taong iyan? Yung ina-absorb natin sa ating buhay. Yun. Kung negativity ina-absorb natin sa ating buhay, yun din ang lalabas sa atin. Ngayon, kung nais nating maalis ito, anong kinakailangan nating i-absorb? Anong kinakailangan nating i-absorb? Kung sa nagbumulang kabutihan, kung sa nagbumulang kasiyahan, kung sa nagmumula ang pagmamahal. At yan ay galing sa Diyos. Kaya kung nais nating mawala iyang, negativity iyan, hayaan nating manahan ng Diyos sa atin, hayaan nating i-absorb natin ang Diyos sa ating buhay. Papaano? The gift of letting go and letting God. We let go and we let God. Pakiulit nga po. Pakiulit pa po. We let go and we let God. We let go of what? Kasi minsan, ang pakiwari natin sa ating buhay, hawak-hawak natin ito. At kapag kahawak natin ating buhay, gusto natin tayo yung masusunod. Tayo masusunod. Parang sponge yan. Espongha. Pag hawak natin ng sponge na masikip, baski ilubog natin yan sa tubig, meron bang ma-absorb na tubig iyan? Wala. Bakit? Kasi hawak-hawak nating mahigpit, hindi makakapag-absorb ng tubig iyan. Ganyan tayo. Kapag pakiwari natin ay hawak-hawak natin ating buhay at gusto natin ang masunod ay parating sa atin, maging ang Diyos, hindi makakapasok, hindi makapananahan sa ating buhay. Kaya we have to let go of that kind of mentality, of that kind of mindset na tayo dapat ang masunod parati. Buhay ko to, kung ano man ang gusto kong gawin, itong gagawin ko. We have to let go of that kind of mindset sa ating buhay. And we have to let God. We have to let God. Yung spongha, para magkatubig, kinakailangang ibabad sa tubig iyan. Or else, hindi mag-absorb ng tubig iyan. Ganun din sa ating buhay. Kinakailangang ibabad natin ating mga sarili sa presensya ng Diyos.
Kinakailangang ibabad natin ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Letting God. Papaano? Una, sa pamamagitan ng pananalangin. Pero yung panalangin ito ay hindi yung nakagisa natin, nakagawa natin na tayong lang salita ng salita. Panginoon, ito po ang gusto ko. Panginoon, sana ito naman pong ipagkulob mo sa akin. Hindi ganyang panalangin. If we want to let God, kinakailangan matutunan natin na tawag nating silent prayer. Yung silent prayer, yung bang hinahayaan natin na manahimik ang ating isip at puso at makinig sa Diyos. Doon lang natin mararanasan manghusap ang Diyos sa katahimikan ng ating isip at ng ating puso. We let God. At siyempre, ang misa. Magbabad tayo sa misa. Tayo ngayon, simbang gabi, misa de Gallo bukas, magagawa natin talagang kumpletuhin ito. Maganda yon. Mabababad ang ating mga sarili. Pero sana, dagdagan pa rin natin. Tuwing linggo, makapagsimba. Dahil doon natin binababad ang ating mga sarili para pakinggan ang salita ng Diyos sa pagninilay at tanggapin siya sa banal na komunyon. Let God. Kung nais nating manahan ng Diyos sa ating buhay, we have to let go and we have to let God. Dahil kung ang Diyos ang nananahan sa atin, kaya natin iwaksi anumang negativity. At ang mananahan sa atin, kabutihan, kaligayahan, at pagmamahal. Yan ang presensya ng Diyos. The gift of letting go and letting God. Amen. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Sa paghanda natin sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama, Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang bawat kasapi ng simbahan naway magtanod at maging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga pinuno ng bansa naway palayain ang mga di makatarungang naparusahan ng pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Tulad ni Juan Bautista, maging kapani-paniwala nawa tayong saksi ni Jesus, ang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga nalulumbay at mga may sakit, naway maranasan ang kagalakan ng Adbento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga yumao, naway magkamit ng kagalakan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang mga nagpapasalamat sa Panginoon, ang pamilya Arcega, Janet Maan de la Cruz, Remy Reyes, Andres Pahati de Sarondo, Rochelle Polintan, Richard Polintan, Ledlet Anisete, Joey Garcia, at Kyla Sitamco. Para sa natatayang kahilingan ni June Cruz, Ana Romero, Celi Carpio, Lourdes Arellano at Romualdo Manghas Jr. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Maria Luisa de la Cruz, Edwin Luge, Syra Rain Luge, Alan Legaspi, Miggy Andre at Kempoy Feliciano.
Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Tony Cruz, Apolinario Ligaya Katalig, Virginia Franco, Romel Garcia, Jakes Aram Negado. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mamerto, Yolando, Manny, Natalia, Crisologo, Negado, Angelo, Rolando, Pasencia, Rosario, Merly, Teodorico, Marcosa, Claudia, Nicolas, Romeo, Henry, Roy, Rogel, Lusing, Leti, Ising, at Ayen. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ng iyong habag. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa paikibahagi sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Kapayapaan naway kampi. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa namang kakulangan na aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mamuhay na mahirap o pamapakasamaan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkisama niya puso magniningning at ang pangako niyang kapanapanapik ay nasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahal laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming ngahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayod tayo at patuloy na tanggapin ang regalong letting go at letting God. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.